Magandang araw mga bata. Para sa ating unang araw, tunog M, salitang magkatugma at pagpapantig. Awitin natin. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Kumusta, 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 kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Cha-la-la-la-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la-la-la, cha-la-la-la-la-la. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang mga salitang magkatugma, tunog ng letrang M at pagpapantig ng mga salita. Basahin natin. Si Minda. Si Minda ang aking mama. Mahal niya ako, mahal niya si Papa, mahal niya si Kuya. Mahal niya rin si ate. Mabait at masipag din siya. Masaya siya basta't kami sama-sama. Ginagalang ba ninyo ang inyong mga nanay? Paano ninyo ito ipinapakita? Basahin natin. Mama, sama. Mais, walis. Mata, pata. Manok, palayok. Ano ang napansin ninyo sa mga pares na salita? Tama, ang mga pares na salitang ito ay mayroong magkaparehas na tunog sa hulihan. Basahin natin. Hmm, hmm, hmm. Mansanas. Man, sa, nas. Mansanas. Hmm, hmm, hmm. Manika. Ma, ni, ka. Manika. Hmm, hmm, hmm. Mata. Ma, ta. Mata. Hmm, hmm, hmm. Manok. 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 Hmm, hmm, hmm. Mais. 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 Emba ang simula. Mag-thumbs up kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog at thumbs down kung hindi. Ang tugma ay salitang magkapareho ang tunog. Ang pagtukoy sa tunog ng salita at pantig nito ay mahalaga sa pagbabasa. Gawin natin, ipantig ang mga sumusunod na salita. Gawin natin, isulat sa inyong papel ang letrang M.
Ikalawang araw, tunog S at pagbuo ng salita. Ano ito? Sabihin kung anong mga bagay ang nasa larawan. Ang bagay na ito ay suklay. Ito naman ay isang salamin. Ito ay sapatos. Ang bagay na ito ay sipilyo. At ito naman ay sabon. Kapaki-pakinabang ba ang mga bagay na ating nakita? Dapat bang ipagpasalamat ang pagkakaroon ng mga bagay na ito? Mga bata, ngayong araw, pag-aaralan natin ang tunog ng letrang S. Aaralin din natin ang pwesto nito sa mga salita. Ito ba ay nasa unahan, gitna, o hulihan? Tingnan ang mga larawan. Ano ang pagkakapareho ng mga ito? Basahin natin. Ang pwesto ni tunog S. Nasa simula si S sa salitang suha, gayon din sa suman. Nasa gitna naman sa salitang mesa, gayon din sa misa. Nasa hulihan ito ng salitang mais, gayon din sa salitang walis. Ano ang pamagat ng kwento? Ibigay ang mga salitang may tunog S. Basahin natin. Mga letrang S sa unahan. Saging, sandok, saranggola, sinturon, sili, singsing. Mga letrang S sa gitna. Pusa, paso, baso, basa, piso, tasa. Mga letrang S sa hulihan. Pawis, tamis, walis, gatas, hugis, patatas. S ba ang simula? Mag-thumbs up kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog S at thumbs down kung hindi. Ang tunog S ay matatagpuan sa simula ng maraming salita. Mahalagang matukoy ang panimula at hulihang tunog at makabuo ng bagong salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng tunog. Gawin natin. Ipantig ang mga sumusunod na salita.
Gawin natin. Kulayan ng dilaw kung ang S ay nasa unahan, berde kung nasa gitna, at pula kung nasa hulihan. Gawin natin. Isulat sa inyong papel ang letrang S. Ikatlong araw. Tunog A at pagkuha ng detalye. Tunog M at S. Magbigay ng mga halimbawang salita na nagsisimula sa M at S. Naranasan niyo na bang makipagkilala sa iba? Anong mga impormasyon tungkol sa kanila ang iyong itinanong? Ngayong araw, pag-aaralan natin ang pagpapakilala sa inyong mga sarili. Aaralin din natin ang tunog ng A. Basahin natin. Si Alan. Si Alan ay anak ni Arnel at Ana. Nakatira siya sa Abad Street, Amaya, Tanza, Cavite. Siya ay 6 na taong gulang. Mahilig siyang maglaro at gumuhit. Sino ang pangunahing tauhan? Sino ang mga magulang ni Alan? Saan siya nakatira? Ano ang hilig gawin ni Alan? Ano ang inyong napansin sa mga salitang may salungguhit? Basahin natin. A, a, aso. A, so, aso. A, araw. A, raw, araw. A, apoy. Apoy, apoy. A, ahas. Ahas, ahas. A, anim. Anim, anim. Aba ang simula? Mag-thumbs up kung ang larawan ay nagsisimula sa tunog A at thumbs down kung hindi. Ang tunog A ay matatagpuan sa simula ng maraming salita. Mahalaga ang pagkuha ng detalye sa kwento at ang pagbabahagi ng sariling karanasan. Gawin natin. Ipantig ang mga sumusunod na salita. Gawin natin.
Iguhit ang mga larawan at isulat ang unang tunog nito. Gawin natin. Isulat sa inyong papel ang letrang A. Ikaapat na araw. Simbolo sa paligid. Bahagi ng aklat at pagbasa. Anong simbolo ito? Sabihin kung anong simbolo ang nasa larawan. Bakit mahalaga ang mga simbolo? Kung wala ang mga ito, magkakaroon ba ng kaayusan? Mga bata, maraming simbolo sa ating paligid na nagbibigay ng impormasyon. Ito ay nagsisilbing gabay para sa kaayusan ng ating paligid. Basahin natin. Ang mga simbolo sa paaralan ni Miko. Maayos at malinis ang paaralan ni Miko. May natatangi itong katangian. Ito ang pagkakaroon ng maraming simbolo. May karatulang pambungad sa tuwing papasok siya sa paaralan. Binabati siya ng karatulang ito. Nagpapaalala ito na bahagi siya ng paaralan. May mga palatandaan sa mga silid-aralan. Bawat silid ay may pangalan. Hinahanap lagi ni Miko ang grade 1 orchid. Ito ang kanyang silid-aralan. May mga simbolo na dapat sundin gaya ng bawal pumitas ng bulaklak kung ikaw ay nasa hardin. Sa silid-aklatan, may nakasabit na bawal ang maingay. Sa kanilang palaruan naman, may nakasulat na bawal magtapon kung saan-saan. Ito ang mga simbolong nakikita sa paaralan ni Miko. Sinusunod niya ito. Maayos ang paaralan niya dahil sa mga simbolong ito. Ano ang pamagat ng kwento? Sino ang bata sa kwento? Ano-anong mga simbolo ang makikita sa paaralan ni Miko? Sino ang bata sa kwento? Paano siya nagbabasa? Bakit natatangi
ang paaralan ni Miko. Piliin ang simbolo. Piliin ang tamang simbolong inilalarawan. Ang mga simbolo sa paligid ay mahalagang malaman at maintindihan upang maging maayos ang ating paligid. Dapat itong sundin upang maiwasan ang kapahamakan at maging ligtas sa araw-araw. Gawin natin, iguhit ang mga simbolo at pagdugtungin sa tamang kahulugan nito. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Reading and Literacy. Paalam!